Magandang araw, Kuya Chris, at sa lahat ng mga kaistorya na walang sawang nakikinig sa inyong programa. Ako po si Rowena, 38 taong gulang at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Maynila. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay patungkol sa isang nakapanghihilakbot kong karanasan na nangyari sa isang tagong purok sa Iloilo. Mula Maynila ay napadpad ako roon sa Iloilo dahil sa lalaking naging kasintahan ko na itago ko na lamang po siya sa pangalang Lucio. Tulong! Tulungan niyo po ako! Sunod-sunod na sigaw at pagmamakaawa ng isang babaeng buntis habang nilalantakan siya ng asawang. Nang oras na iyon ay nanonood po ako ng palabas sa TV. Maya-maya lamang ay lumabo ang telebisyon dahil biglang umihip ang malakas na hangin. Antena lang po kasi ang gamit namin nung araw. Kaya kung malakas ang hangin o di kaya naman ay malakas ang buhos ng ulan, ay lumalabo po ang imahe sa telebisyon. Imbis na ipagpatuloy ang panonood ng katatakutan sa telebisyon, minainam ko na lamang po na patayin iyon. Naisipan kong bumili na lamang sa tindahan ng ulam dahil gumagabi na pala. Habang nasa kalagitnaan ng aking paglalakad, ay napansin ko pong may taong sumusunod sa akin. Nararamdaman ko po talaga na sinusundan niya ako dahil sa tuwing lumilingon ako sa aking likuran, natatanaw ko ang lalaking iyon na humihinto at lumilinga-linga na kunwari ay may hinahanap. Hindi ko maaninag ang mukha ng lalaki sapagkat nakasuot siya ng isang itim na jacket. Nakasuot din siya ng kulay itim na pantalon at itim na sombrero. Nakatago ang kanyang mga kamay sa bandang likuran niya, nawari bang may kung anong bagay na tinutukot mula sa kanyang likod. Bunsod ng labis na takot na aking naramdaman, ay agad na akong tumakbo patungo sa tindahan na may mga nagkukumpulang tao. Turo kasi iyon ng aking ina na kapag nasa panganib daw ako ay tumakbo lang ako patungo sa lugar na may maraming tao. Ngunit bago pa man ako makatakbo sa mga nagkukumpulang tao, agad akong nahawakan ng lalaki sa kaliwa kong braso. Hinigit niya ako palapit sa kanya na ikinasubsob ko naman sa kanyang dibdib. Mula sa pagkakasubsob ay iniangat ko ang aking tingin sa mukha ng lalaki. Doon ay nalaman kong siya pala si Lucio, ang aking kasintahan. Walang iya ka, Lucio. Papatayin mo ba ako sa sakit sa puso? Singhal ko. Humiti lamang siya sa akin na tinugunan ko naman ng magkakasunod na paghampas. Pagkatapos ay inilabas niya ang nakatago niyang kamay mula sa kanyang likuran. Nalaman kong bulaklak pala ang bagay na kanyang hawak-hawak. Ibinigay niya iyon sa akin, kaya naman Lucio ay namamasukan bilang katiwala ng mayaman na aming kapitbahay. Nagmula siya sa probinsya ng Iloilo at napadpad lamang dito upang magtrabaho. Naging magkasintahan kami dahil madalas kaming nagkakasalubong. Dala ng aming kamusukan ay may nangyari na rin sa aming dalawa. Nadala kami ng init ng aming mga katawan, kaya naman ilang buwan lang ang lumipas ay nalaman